Magandang gabi sa inyong lahat mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang liblib na sulok ng ating bansa, kung saan ang kamatayan ay may sariling listahan na nakaukit sa bato. Isang babala ang matagal nang nakabaon sa lupa. Huwag na huwag mong bibigkasin ang nakasulat. Kung ayaw mong maging bahagi ng sumpa, ihanda ang inyong mga sarili, patayin ang ilaw at yakapin ang kilabot dahil simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Ang lumang sementeryo sa liblib na bayan ng San Roque sa Nueva Ecija ay nababalutan ng makapal na alikabok, matataas na ligaw na damo at mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya. Si Gardo ay isang determinadong digital content creator na palaging naghahanap ng mga paksang viral at nakatatakot para sa kanyang lumalaking channel. Nabalitaan niya mula sa mga matatanda ang tungkol sa isang nakatagong bahagi ng libingan na hindi nakatala sa opisyal na mapa ng munisipyo. Sinasabing bawat hating gabi ay may lumilitaw na bagong lapida na gawa sa maitim at lumang bato na may dalang sumpa. Hindi naniniwala si Gardo sa mga multo at itinuturing niya ang mga ganitong kwento bilang purong katang-isip lamang upang manakot ng mga bata. Upang maging mas kapana-panabik ang kanyang dokumentaryo, isinama niya ang kanyang tapat na kameraman na si Hilario upang kuhanan ang buong gabi ng paggalugad. Naglakad ang dalawa sa pagitan ng mga sirang nicho habang ang tanging tanglaw nila ay ang malamlam na ilaw ng dalang flashlight at ang buwan. Habang lumalalim ang gabi, ang katahimikan ng paligid ay unti-unting bumasag sa kanilang lakas ng loob, ngunit nagpatuloy pa rin sila. Bago sila tuluyang pumasok sa pinakamadilim na bahagi ng sementeryo, nakasalubong nila ang matandang tagapagbantay ng lugar na si Tatay Isagani. Binalaan sila nito na huwag nang magpatuloy dahil ang gabi na iyon ay may dalang kakaibang bigat sa hangin na tila nagbabadya ng panganib. Ayon sa matanda, ang sinumang magtangkang magbasa ng malakas sa pangalang nakaukit sa huling lapida ay makatatanggap ng 7 araw na sumpa ng sundo. Tinawanan lamang ni Gardo ang matanda at sinabing bahagi lamang ito ng lumang tradisyon na wala ng silbi sa modernong panahon. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad hanggang sa marating nila ang dulo kung saan nakita ang isang kumpol ng mga kakaibang halaman. Sa gitna ng kawalan, may isang makitid na daan ng lupa na tila hindi natatapakan ng mga tao sa loob ng maraming dekada. Habang naglalakad, naramdaman ni Hilario ang tila ba may sumusunod sa kanilang mga yabag mula sa likod ng mga puno. Lumingon siya ngunit wala siyang nakita, kundi ang sariling anino na sumasayaw sa dingding ng mga lumang nicho ng pamilya. Sinuportahan naman sila ng lokal na mananaliksik na si Kiko na nagbigay ng mga lumang dokumento ukol sa kasaysayan ng mahiwagang sementeryo. Ayon sa mga tala, ang bawat taong namamatay sa bayan ay may paunang babala na nakasulat sa mistikal na batong iyon bago sila bawian ng buhay. Si Kiko mismo ay natatakot na lumapit sa lugar, kaya naman sa pamamagitan na lamang ng telepono niya, binalaan ang grupo. Sinabi niya na ang huling lapida
ay palaging blangko sa umaga, ngunit nagbabago pagsapit ng eksaktong 12:00 ng hating gabi. Upang mapatunayan na walang katotohanan ang lahat, tinawagan din ni Gardo ang kanyang kasintahan na si Loida upang masaksihan ang kanyang tapang. Naka-video call si Loida habang nasa loob ng kanyang ligtas na silid sa lungsod, ngunit bakas sa mukha nito ang labis na pag-aalala. Nakiusap si Loida na itigil na ang kahangalang ito dahil may masamang kutob siya sa maaaring mangyari sa gabi. Ngunit mas matimbang ang kagustuhan ni Gardo na sumikat at makakuha ng milyon-milyong panunood mula sa mga netizen. Habang papalapit ang hating gabi, ang hangin ay naging mas malamig at tila ba may amoy ng nabubulok na karne na dinala ng simoy. Nagsimulang manginig ang kamay ni Hilario habang hawak ang kamera. Ngunit pinagalitan siya ni Gardo at sinabing ayusin ang pagkuha ng anggulo. Sa tapat ng isang malaking puno ng balete, nakita nila ang isang hanay ng mga lapidang walang pangalan na nakahilera ng maayos. Ang pinakahuling bato sa hanay ay mukhang bago, makinis at tila ba may itim na likido na umaagos mula sa itaas nito. Tumingin si Gardo sa kanyang wristwatch at nakitang 5 minuto na lamang bago sumapit ang itinakdang oras ng sumpa ng sementeryo. Lumapit siya sa huling lapida, hinawakan ang magaspang na ibabaw nito at naramdaman ang kakaibang init na tila nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang kamera ay nakatutok ng husto habang si Loida ay napapikit na lamang sa kabilang linya dahil sa matinding kaba. Sa pagtunog ng hating gabi, isang pangalan ang unti-unting lumitaw sa bato na parang inuukit ng isang hindi nakikitang matalas na pait. Ang mga titik na lumitaw sa ibabaw ng maitim na bato ay tila kumikinang sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Nanghingi ng lakas ng loob si Gardo bago tuluyang humarap sa kamera upang gawin ang pinakamatinding bahagi ng kanyang itinatagong palabas. Kahit na nakararamdam ng kaunting takot, pinasa niya ng malakas at buong tapang ang pangalang nakasulat nang walang pag-aalinlangan sa kanyang tinig. Pagkatapos niyang bigkasin ang mga huling titik, isang malakas na ihip ng hangin ang biglang pumatay sa kanilang dalang 2 flashlight. Nabalot sila ng kabuuang kadiliman sa loob ng ilang sandali habang maririnig ang mabilis na paghinga ng natatakot na si Hilario. Nang muling bumukas ang mga ilaw, walang anumang multo ang nagpakita sa kanilang harapan. Kaya naman tumawa ng malakas si Gardo. Sinabi niya sa kanyang mga manonood na napatunayan niyang isang malaking kwentong barbero lamang ang alamat ng huling lapida ng San Roque. Nagpasya silang lisanin ang sementeryo habang bitbit ang tagumpay ng kanilang bago at tiyak na viral na video. Kinaumagahan, nagising si Gardo na may kakaibang pakiramdam na tila may nakadagan sa kanyang dibdib habang siya ay natutulog sa kuwarto. Nagpasya siyang lumabas upang bumili ng agahan sa isang karinderya na pinapatakbo ng isang matandang babae na nagngangalang Gemma. Nang makita siya ni Gemma, bigla itong natigilan, namutla,
at tinawag siya sa pangalang binasa niya kagabi sa sementeryo. Nagtaka si Gardo dahil hindi naman iyon ang kanyang tunay na pangalan, ngunit inakala na lamang niya na nagkakamali ang matanda. Habang naglalakad pabalik sa kanyang tinutuluyan, nakasalubong niya ang isang lokal na magsasaka na si Herminio na abala sa pag-aayos ng kagamitan. Binati siya ni Herminio gamit ang parehong kakaibang pangalan na narinig niya kay Gemma kanina, na nagdulot ng matinding pagtataka sa kanya. Sinubukan niyang itama ang magsasaka, ngunit tila hindi siya naririnig nito at patuloy lang sa pagtawag sa kanya sa maling ngalan. Nagsimulang kabahan si Gardo dahil sa kakaibang takbo ng mga pangyayari sa buong paligid ng maliit na bayan. Nagpatuloy ang kakaibang karanasan nang makita niya ang isang batang naglalaro sa tabi ng daan na nagngangalang Inigo. Lumapit ang bata sa kanya at nagtanong kung bakit siya narito, samantalang nakasulat na ang kanyang katapusan sa lumang libingan. Nabigla si Gardo at hinawakan ang balikat ng bata upang tanungin kung paano nito nalaman ang tungkol sa huling lapida. Ngunit tumakbo si Inigo pabalik sa kanilang bahay habang tumatawa ng mahina na tila ba may alam na hindi maganda. Sa kanyang pag-aalala, tinawagan ni Gardo ang kanyang kaibigan na si Kiko upang magpatulong na suriin ang video na kanilang nakuha. Sinabi ni Kiko na may kakaibang ingay sa background ng audio na tila ba boses ng maraming taong nagdarasal para sa patay. Lalo pang nadagdagan ang takot ni Gardo nang mapansin na kahit sa mga mensahe sa social media ay iba na ang tawag sa kanya. Ang lahat ng kanyang mga taga-subaybay ay nagsimulang magkomento gamit ang pangalang binasa niya ng malakas sa libingan. Gabi na naman at mag-isa si Gardo sa loob ng kanyang inuupahang bahay habang pilit na nag-edit ng kanyang bagong video. Bigla siyang nakarinig ng mabibigat na yabag ng mga paa mula sa labas ng kanyang pinto na tila ba may naglalakad. Sumilip siya sa bintana upang tignan kung si Hilario ba iyon, ngunit ang daan ay walang kahit isang tao o sasakyan. Ang mga yabag ay huminto ng eksakto sa tapat ng kanyang pintuan, ngunit walang kumatok o nagtangkang pumasok sa loob. Natakot ng husto si Gardo, kaya naman tinawagan niya si Loida upang magpatulong at maghanap ng taong makasasamahan sa kanya sa gabi. Sinabi ni Loida na parang nagiging paranoid na siya at baka epekto lamang ito ng labis na pagod sa paggawa ng horror content. Pinayuhan siya nito na matulog muna at huwag isipin ang mga panakot na kwento ng mga matatanda sa probinsya. Subalit, alam ni Gardo sa kanyang sarili na may nagbago sa takbo ng kanyang mundo mula ng gabing iyon. Tumating ang ikatlong gabi ng sumpa at ang mga yabag na naririnig ni Gardo ay tila mas lumalapit na ngayon sa kanyang higaan. Upang mapayapa ang kanyang isipan, nagpasya siyang harapin ang katotohanan sa pamamagitan ng pagpunta sa salamin upang tignan ang sarili. Doon niya napansin na ang kanyang mukha ay tila unti-unting nagiging maputla at ang kanyang mga mata ay nagkakaroon ng itim na paligid. Nang tignan niya ang kanyang lisensya at mga ID, nagulat siya dahil ang nakasulat doon ay ang pangalan sa lapida.
Sa puntong ito, napagtanto ni Gardo na ang pangalang binasa niya ng malakas ay hindi sa ibang tao, kundi ang sarili niyang pangalan. Ang sumpa ng sementeryo ay gumagana sa paraang binabago nito ang katotohanan ng biktima hanggang sa tuluyan na itong makalimutan ng mundo. Tinawagan niya si Hilario upang magpasama pabalik sa sementeryo, ngunit hindi na siya nalinawan ng cameraman dahil hindi na siya nito makilala. Para kay Hilario, isang estranghero na may ibang pangalan ang tumatawag sa kanyang telepono. Kaya naman binabaan niya ito, lalong naging desperado si Gardo. Kaya naman hinanap niya ang tulong ng isang lokal na manggagamot na nagngangalang Katarina. Matatagpuan ang kubo ni Katarina sa paanan ng bundok, malayo sa sentro ng bayan kung saan tahimik ang buong paligid. Nang makita ni Katarina ang hitsura ni Gardo, agad nitong nalaman na ang lalaki ay may dalang mabigat na sumpa ng kamatayan. Sinabi ng manggagamot na ang sementeryo ay humihingi ng kapalit para sa bawat lapida na nabuksan ng usisang tao. Ayon kay Katarina, walang sino man ang nakaligtas kapag ang pangalan ay nabasa na ng malakas dahil ang nilalang ng gabi ay nagsisimula ng maglakbay. Bawat gabi ay lalakad ang sundo mula sa sementeryo patungo sa kinaroroonan ng biktima upang kunin ang kaluluwa nito sa ikapitong araw. Nakiusap si Gardo na tulungan siya nitong mag-alay o gumawa ng ritual upang maibalik ang kanyang dating buhay at pangalan. Umiling si Katarina at sinabing ang tanging paraan ay burahin ang pangalan sa lapida bago sumapit ang huling gabi. Lumabas si Gardo mula sa kubo ni Katarina na lalong nag-aalala habang ang dilim ng gabi ay tila ba sumasabay sa kanyang kalungkutan. Nakasalubong niya sa daan ang isang mangingisda na nagngangalang Lando na papunta sa sapa upang mamingwit ng isda para sa pamilya. Tinawag din siya ni Lando sa sumpaing pangalan at tinanong kung bakit tila ba may kasama siyang anino sa likod. Lumingon si Gardo, ngunit ang nakita lamang niya ay ang sariling anino na may kakaibang hugis na parang may sungay. Nagtakbo si Gardo pabalik sa kanyang bayan habang ang kanyang puso ay mabilis na tumitibok dahil sa labis na takot at pagod. Pumunta siya sa bahay ng mananaliksik na si Kiko upang tignan kung may iba pang paraan na nakasulat sa mga lumang libro. Ngunit nang magkatapat sila, hindi na rin siya nakilala ni Kiko at itinuring siyang isang mapanganib na estranghero na pumasok sa bakuran. Pinagbantaan siya nito na tatawag ng mga barangay tanod kung hindi pa siya aalis agad sa lugar na iyon. Umuwi si Gardo sa kanyang madilim na bahay at doon ay umiyak na lamang siya dahil sa kawalan ng pag-asa at matinding pagsisisi. Sinubukan niyang mag-post sa kanyang channel upang humingi ng saklolo sa kanyang mga tapat na taga-subaybay sa internet. Ngunit ang bawat salitang kanyang itinatype ay nagbabago at nagiging paulit-ulit na pagsulat ng sumpaing pangalan na nakaukit sa maitim na lapida. Ang kanyang kamera na ginamit sa sementeryo ay biglang bumukas ng kusa at nagsimulang mag-record ng kanyang bawat galaw. Sa screen ng kamera, nakita ni Gardo ang sarili
na nakaupo sa kama. Ngunit sa likod niya ay may isang mataas na figura. Ang nilalang ay walang mukha, nababalutan ng itim na usok, at ang mga kamay nito ay may mahahabang kuko na nakatutok sa kanya. Nang lumingon siya sa kanyang likuran, wala namang kahit anong nilalang doon, kundi ang malamig na pader ng kanyang silid. Doon niya nalaman na ang sundo ay naroon na. Naghihintay na lamang ng tamang oras upang siya ay tuluyang kunin. Dumating ang ikalimang gabi at ang ingay ng mga yabag ay hindi na lamang sa labas ng bahay kundi nasa loob na ng sala. Naririnig ni Gardo ang tunog ng mga kuko na kumakamot sa sahig na kahoy habang siya ay nagtatago sa ilalim ng makapal na kumot. Tinawagan niya si Loida sa huling pagkakataon upang magpaalam at humingi ng kapatawaran sa hindi pakikinig sa mga paalala nito noon. Ngunit ang sagot ni Loida ay nagdulot ng mas matinding kilabot dahil hindi na rin nito matandaan ang kanyang boses at pangalan. Para kay Loida, ang tumatawag ay isang boses ng matandang lalaki na naghahanap ng kung sinong tao na hindi naman niya kilala sa lungsod. Ibinaba ni Loida ang telepono at naiwan si Gardo na mag-isa sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid na tila ba nakabaon na sa lupa. Naisipan niyang pumunta sa simbahan ng bayan upang humingi ng proteksyon sa mga banal na imahe at sa kura paroko ng San Roque. Naglakad siya sa ilalim ng ulan habang ang bawat taong nakakasalubong niya ay umiiwas na parang nakakita ng isang multo. Pagdating sa simbahan, nakita niya si Tatay Isagani na naglilinis ng mga kandila sa may pintuan ng lumang gusali ng parokya. Lumapit si Gardo at nakiusap na tulungan siya dahil hindi na niya kayang tiisin ang takot na dulot ng sumpa ng lapida. Tumingin sa kanya si Isagani nang may malalim na habag, ngunit sinabing huli na, ang lahat dahil ang kanyang pangalan ay kabilang na sa kabilang mundo. Ang simbahan ay hindi makakapagbigay ng kanlungan sa isang taong ang kaluluwa ay nakuha na ng sementeryo noong hating gabi. Lumabas si Gardo sa simbahan habang ang ulan ay patuloy na pumapatak sa kanyang naangangatog na katawan at mukhang wala ng buhay. Nagpasya siyang bumalik sa sementeryo sa ika-6 na gabi upang subukang sirain ang batong may taglay ng kanyang sumpa at pangalan. Bitbit ang isang malaking martilyo, naglakad siya sa gitna ng kadiliman patungo sa tagagong bahagi ng libingan ng San Roque. Ang mga halaman ay tila ba humahaba upang harangan ang kanyang daan, ngunit nagpatuloy siya dahil sa kagustuhang mabuhay pa. Nang marating niya ang dulo ng sementeryo, nakita niya ang huling lapida na mas lalong naging itim at may lumot na nakabalot. Itinaas ni Gardo ang martilyo upang pukpukin ang bato, ngunit bago pa man ito tumama, isang matinding sakit ang gumuhit sa kanyang dibdib. Natumba siya sa basang lupa habang ang martilyo ay nalaglag sa kanyang tabi nang walang nagawang pinsala sa mahiwagang bato. Ang pangalang nakaukit doon ay tila ba kumikinang ng mas maliwanag na nagpapakita ng tagumpay ng sumpa ng kadiliman. Habang nakahiga sa lupa,
Narinig niya ang boses ng maraming tao na tila ba nagpubulong sa kanyang magkabilang tainga ng mga dasal. Nakita niya ang mga anino ng mga nakaraang biktima ng sementeryo na nakatayo sa paligid at nakatingin sa kanya ng may kapanglawan. Ang mga ito ay walang mga mukha, ngunit alam ni Gardo na sila ang mga taong nagtangkaring hamunin ang kapangyarihan ng lugar. Napagtanto niya na ang bawat isa sa kanila ay naging bahagi na ng lupa at ng sumpaing sementeryo ng San Roque. Pilit na bumangon si Gardo at naglakad pabalik sa kanyang bahay gamit ang natitirang lakas ng kanyang nanghihinang katawan at isipan. Ang buong bayan ay tila ba natutulog na ng mahimbing, walang kamalay-malay sa trahedya na nagaganap sa isa sa kanilang mga mamamayan. Pagpasok niya sa kanyang kwarto, nakita niya ang kamera na patuloy pa ring nag-e-record kahit na walang baterya o kuryente. Sa screen, ang figurang walang mukha ay nakatayo na sa tabi mismo ng kanyang unan, handa nang sumundo sa kanya. Humiga si Gardo sa kanyang kama at ipinihit ang kanyang mga mata habang naghihintay sa pagdating ng huling araw ng kanyang buhay. Ang takot na kanyang naramdaman noong unang gabi ay napalitan na ng isang malalim na lungkot at ganap na pagsuko sa tadhana. Alam niyang sa susunod na araw, ang kanyang kwento ay magiging isa na namang alamat na pag-uusapan ng mga susunod na henerasyon. Ang kanyang channel, ang kanyang mga pangarap, at ang kanyang buong pagkatao ay tuluyan ng maglalaho sa limot ng mundo. Dumating ang ikapitong gabi, ang huling yugto ng sumpa na nagtakda ng katapusan ng buhay ng mapangahas na content creator ng bayan. Eksaktong alas 11:45 ng gabi, ang buong bahay ni Gardo ay binalot ng isang kakaiba at napakatinding amoy ng kandilang pampatay. Narinig niya ang pagbukas ng pinto ng kanyang sala kahit na sinigurado niyang nakalak ito gamit ang mabibigat na trangka. Ang mga yabag ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang kwarto. Bawat hakbang ay tila ba tunog ng paparating na hatol ng kamatayan. Hindi na kayang gumalaw ni Gardo dahil ang kanyang buong katawan ay naging parang bato sa matinding takot na kanyang nararamdaman sa dibdib. Bumukas ang pinto ng kanyang silid ng walang ingay at isang napakalamig na hangin ang pumasok na pumatay sa natitirang liwanag. Isang maitim na kamay na may mahahabang kuko ang lumabas mula sa kadiliman at humawak sa kanyang nangangatog na kanang balikat. Isang huling hiyaw ng pagsisisi ang lumabas sa kanyang bibig bago tuluyang binalot ng kabuuang dilim ang kanyang buong paningin. Kinaumagahan, napansin ni Hilario na bukas ang pinto ng bahay ni Gardo. Kaya naman nagpasya siyang pumasok kasama ang ilang mga kapitbahay. Pagpasok nila sa kwarto, nakita nila ang kamera na nasa sahig, ngunit walang kahit isang bakas ng katawan ni Gardo sa loob. Ang mga kagamitan nito ay naroon pa, ngunit walang sino man sa kanila ang nakakaalala kung sino ang may-ari ng mga federal na dokumentong iyon. Para sa kanila, ang bahay ay matagal ng bakante
at walang nakatira sa loob ng maraming taon. Nagpasya si Tatay Isagani na pumunta sa pinakadulong bahagi ng lumang sementeryo upang tignan ang mahiwagang hanay ng mga lumang lapida doon. Doon ay nakita niya ang isang bagong lapida na gawa sa maitim na bato na may nakaukit na pangalan ni Gardo ng malinaw. Ang ibabaw ng bato ay may bakas pa ng sariwang lupa at ang pangalan ay permanenteng nakasulat na hindi na mabubura ng ulan. Napabuntong hininga ang matanda dahil alam niyang natupad na naman ang sumpa ng sundo na matagal nang naninirahan sa sementeryo. Ang mas nakakatakot na bahagi ay nang mapansin ni Isagani ang isa pang bagong lapida na unti-unting lumilitaw sa tabi ng kay Gardo. Ang batong ito ay blanko pa sa ngayon, ngunit may isang hindi nakikitang pait na nagsisimula ng mag-ukit ng mga unang titik. Isang bagong pangalan ang unti-unting nabubuo na nagpapahiwatig na may susunod na namang biktima ang mapapahamak dahil sa kanilang labis na pag-uusisa. Ang sumpa ng libingan ng San Roque ay hindi kailanman natatapos hanggat may mga taong walang takot sa gabi. Ang kwentong ito ay nagiiwan sa atin ng isang mahalagang aral tungkol sa paggalang sa mga bagay na hindi natin ganap na nauunawaan. Ang paghahanap ng katanyagan at pansin sa mundo ng internet ay hindi dapat maging dahilan upang hamunin ang mga puwersa ng kadiliman. May mga lihim ang daigdig na mas mabuting manatiling nakabaon sa lupa kaysa buksan para lamang sa panandaliang sikat at panonood. Ang bawat babala ng mga matatanda ay may dalang katotohanan na naglalayong magligtas ng buhay mula sa kapahamakan ng sumpa. Ngayong gabi habang kayo ay nakahiga sa inyong mga kama, siguraduhing sarado ang inyong mga pinto at huwag titingin sa dilim. Kung may marinig kayong mga yabag na papalapit sa inyong silid, huwag kayong magkakamaling magsalita o magbanggit ng kahit anong pangalan ng patay. Hayaan ninyong lumipas ang gabi ng tahimik upang hindi kayo ang maging susunod na pangalang isusulat sa mahiwagang batong iyon. Ang dilim ay may sariling tenga at ang sementeryo ay palaging naghahanap ng bagong kaluluwa na isasama sa hukay. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Ang kwento ni Gardo ay isang paalala na ang bawat hakbang natin sa kadiliman ay may katumbas na panganib na maaaring magbura sa ating buong pagkatao. Huwag nating hamunin ang mga bagay na lampas sa ating kaalaman dahil baka sa huli, ang sarili nating pangalan ang maging pamagat ng isang madilim na trahedya. Mag-ingat kayo sa pagtulog at tiyaking walang nakasulat sa inyong mga dingding bago ninyo ipikit ang inyong mga mata sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsama sa ating paglalakbay sa mundo ng kababalaghan at takot ngayong gabi. Kung naramdaman ninyo ang kilabot, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim at pindutin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga bagong kwentong katatakutan.
I-share din ang video na ito sa inyong mga kaibigan upang kasama nating lalakbayin ang gabi ng lagim. Hanggang sa muling pagpapatay ng ilaw, magandang gabi sa inyong